Dear IFM, magandang gabi sa inyong lahat mga idol at Mayora Iska Morena. Matagal na akong nakikinig sa Dear IFM. Pero, ngayon lang ako nagkaroon ng oras na magsulat at magpadala ng sarili kong kwento. Gusto ko rin kasi na sana maibahagi ko ang aking kwento sa programa ninyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Belinda. 35 years old at isang stay-at-home mom. Dati ang tawag sa amin, housewife lang. Pero ngayon, uumpisahan ko ang kwento noong dalaga pa lang ako. Mga idol at Mayora, 25 years old lang ako nang matuto akong makipag-chat sa mga hindi ko naman kilala. Actually, hindi naman sa hindi kilala dahil kaibigan siya ng isa sa mga kaibigan ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Marlon. Nagsimula kami sa pag-chat hanggang sa naging ka-video call na ang galawan naming dalawa. Guwapo, mabait, at masayang kausap si Marlon Mayora. Kaya nang magsabi siya sa akin na gusto na raw niyang makipagkita sa akin ng personal. Mayora, syempre. Sino ba naman ako para hindi pumayag? Narating kaya yun? Oh, ano ba kasing sinabi sa'yo? Ngayon na kami magkikita. Ay naku, siguro niloloko lang ako nun. Halos isang oras na tayo naghihintay dito. Oo nga eh. Ay nako, nagugutom na ako ha. Bakit mo kasi ako sinama dito sa blind date mo? Eh syempre, para may kasama ako. Baka mamaya kung saan ako dalhin nun, no? At least kapag nakita niyang may kasama ako, hindi yun mag-iisip ng masamang plano. So ang ibig mong sabihin, buong hapon kita sasamahan. Oo. O bakit? Eh sabi mo naman, wala kang gagawin na. Belinda naman, ay nako. Wala ka kayang sinabing ganyan. May sariling lakad din ako, no? Mag-grocery pa ako. Wala na kaya akong supply sa apartment ko. Ay nako. May panghugas ng plato, wala. Kailangan ko din ng makabili ng smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Sabado pa lang naman ngayon, may bukas ka pa para gawin yan. Hoy, hindi pwede, no? Wala na akong balak umalis bukas dahil Monday na kinabukasan nun. Kailangan ko ng matindihang beauty rest. O sige, ganito na lang. Kapag nakita kong harmless siya, di sige go, gumora ka na. Tatawagan na lang kita pag may nangyari sa aking masama o di kaya kapag bukas, hindi pa ako nakakauwi, ipahanap mo na lang ako sa mga pulis. Ay sus, mangonsensya siya. Ay nako, bakit ba kasi nakipagkita ka sa kanya ha? Di ba kayo kontento sa chat lang? Siyempre, ito naman. Na-curious din ako no kung anong itsura niya sa personal, ganun. Nasaan na kaya yun? Teka, parang siya na yata yun. Ay, hala, teka nga saan? Ayun o, naka-black na polo shirt, ayun. Tapos naka-sumberong puti. Siya nga yun. Ay, oh my jig. Oo nga, ang gwapo naman pala. Sige, sumama ka na nga sa kanya, go. So kapag gwapo, hindi na pwedeng maging manluloko. Ay sus, ito naman no, ang choosy mo ha? Mukhang mabait naman eh. Huwag kang mag-alala, kapag naisip ko nang umalis, ibig sabihin, alam kong walang gagawin yan sa'yong masama. Basta tumawag ka lang agad kapag may napansin kang kahinahinala, okay? Siguradong nandito pa ako nun sa mall. Mapupuntahan naman kita agad. Ikaw si Belinda, di ba? Oo. Marlon? Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. O nga pala si Kenji, pinsan ko. Pasensya ka na kung nagsama ako ng iba. Okay lang. Alam ko naman na gusto mo lang maging safe. Naiintindihan ko. Pasensya na kayo kung natagalan ako. Ang traffic kasi. Para pambawi, ililibre ko na kayo ng lunch. Ay naku, mayaman pala to. Ay naku, si Belinda na lang, Marlon. May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin eh. Uy, teka, alis ka na. Ay oo, yun naman ang usapan natin, di ba? O sige, mauuna na ako ha. Huwag mong kalimutan mga bilin ko sa'yo, Oo na, sige na. O siya, bye Marlon. Bye. Ingat ka ha. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, ayos lang. Ikaw na bahala. Sure ka? Oo, kahit saan. O sige,
Sunod ka sa akin. May alam akong restaurant na sobrang sarap ng pagkain. Sulit yun. Tara. Sige, sige. Naku, Marlon, ang mahal naman ng pinagdalan mo sa akin. Base sa mga nababasa ko dito sa menu nila, parang 500 yata yung pinakamura nila. Huwag mong tignan yung presyo. Doon ka sa pagkain. Pinaghandaan ko tong first date natin kaya huwag mong isipin yung gastos. Sige. Ano bang may masarap dito? Sige, itong chicken ala pobre na lang. Sigurado ka? Oo, tapos mango shake na lang yung drinks ko. Ikaw? Parang natatakam ako dito sa roasted beef nila eh. Pero pinag-iisipan ko kung kanin o mashed potato. Sige, kanin na lang para mabusog. May dimples ka pala, no? Ang cute. Oo nga pala, salamat dahil pinagbigyan mo ako ng magkita tayo ng personal. Hindi ko nga magets kung bakit gusto mo akong makita eh. Siguro iniisip mo, hindi ko talaga tunay na profile picture yun no. Hindi naman, mas maganda kasi kung makikilala kita sa personal. Matagal na kasi tayo nagkaka-chat. Siyempre, mas makikilala natin ng isa't isa kung magkikita talaga tayo. Pero, disappointed ka no? Siguro iniisip mo na hindi naman pala talaga ako maganda. Wala akong sinasabi na ganyan ha, at wala rin akong iniisip na ganyan. Para sa akin, mas mahalaga pa rin yung karakter ng isang tao kaysa sa physical appearance niya. At hindi naman ako na-disappoint, maganda ka naman na. Sino pang nagsabing pangit ka? Ako? Tsaka sila, maraming tao. Mamaya bibili tayo ng salamin. Mukhang malabo na yata yung mata mo eh. Hindi mo nakikita sa salamin yung tunay na ikaw. Bolero ka, no? Ikaw hindi effective sa akin yung mga banat mong ganyan. Hindi ako marunong mangbola. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Ay, ako sa'yo? Sige na, order na nga tayo. Naduling ka na sa gutom. Pero thank you talaga. Huwag kang mag-alala. Mag-e-enjoy ka ngayong araw. Mayora Iska Morena, nasundan ng nasundan pa ang pagkikita namin ni Marlon. Hanggang sa hindi nagtagal, naging opisyal na ang aming relasyon. Sobrang saya ko ng mga panahon na yun dahil sa wakas, hindi na ako mag-isa sa Maynila. Bukod sa pinsan kong si Kenji, lahat kasi ng pamilya ko ay nasa probinsya. At dahil sa kagustuhan naming araw-araw magkasama, nagdesisyon kami ni Marlon na magsama na sa iisang bubong. Parehong hindi yun alam ng mga magulang namin. Hindi pa kami handang magsabi sa kanila ng totoo dahil kapwa strikto ang pamilya namin ni Marlon. Naiintindihan naman namin dahil ayaw lang nila na magkamali kaming dalawa. Ibig sabihin, ayaw nila na magkaroon kami ng anak na hindi pa kami nakakasal. Ngunit, isang araw... Mahal? Okay ka lang ba? Kanina ka pa dyan eh. Oo, sandali lang, lalabas na ako. Anong lumabas? Negative. Ay, Akala ko buntis na ako. Paano na lang kung positive, no? Lagot talaga ako nito kay mama. Sigurado magagalit yun sa akin. Siyempre, pati na rin yung mga magulang mo. Hindi pa tayo kasal para maging ganun. relax ka lang, okay? Wala namang problema sa akin kung buntis ka eh. Papanagutan naman kita. Ay nako, ganyan naman yung mga linya ng mga lalaki. Pero kapag nandyan na yung responsibilidad, saka magtatago at mawawala na lang na parang bula. Pwes, wag mo akong igaya sa kanila. Siyempre, nandun yung takot at kaba na baka hindi ko magampanan ng mabuti yung responsibilidad ko. Pero nandun yung excitement na tatay na ako. Talaga? O bakit parang ayaw mo yatang maniwala sa akin? Ito naman, di naman sa ganun. Natakot lang kasi akong umasa na baka iwan mo ko kapag nandyan na yung bata. Halika nga rito. Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yun sa'yo. Magtiwala ka sa akin, yun ang kailangan ko. At ibibigay ko naman sa'yo ang buong pagmamahal na nararapat para sa'yo. Okay? Sige. O bukas maganda ka ha. Bakit? Ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Yun naman ang dapat, di ba?
Talaga? Mahal? Teka, paano kung di nila ako magustuhan? Ano nila magiging reaksyon nila pag nalaman nilang nagsasama na tayo kahit hindi pa tayo kasal? Masyado ka namang nag-aalala. Magiging maayos din ang lahat. Kalma ka lang. Bukas na bukas din dadalhin na kita sa bahay. Kailangan na nilang makilala ang babaeng papakasalan ko balang araw. Marlon, anak, mabuti naman na naisipan mo kaming dalawin. Pasensya na po ma, naging busy lang talaga ako sa trabaho. Ay ma, o nga po pala si Belinda, girlfriend ko. Good afternoon po. Good afternoon din naman, Iha. Halika, upo kayo rito. Nako, tamang-tama yung pagdating nyo. Naghanda ako ng masarap na merienda. At dito na rin kayo kumain ng hapunan, ha? Sige po. Namiss ko po yata ang luto nyo ma. Ang tatay mo nasa labas pa. May binili lang saglit tapos yung mga kapatid mo. Hindi ko nga alam kung nasaan pero uuwi din yung mga yon. Iha, saan ka nga pala nakatira? Sa bahay ko po ma. Bahay mo? Bakit? Teka, nagsasama na ba kayong dalawa? Opo ma. Abay, bakit? Hindi pa naman kayo kasala. Huwag mong sabihin na ikinasal na kayong dalawa na hindi namin alam. Hindi pa nga po. Ang ibig sabihin, nagli-live-in na kayong dalawa? Opo ma, okay lang po yun. Iha, alam ba ng mga magulang mo yung sitwasyon yung dalawa ni Marlon? Hindi pa po pero magsasabi din naman ho kami pag naging maayos na po lahat. Ma, sana maintindihan niyo po kaming dalawa. Ano pa ba naman yung magagawa ko? Nagawa niyo na. Ang pakiusap ko lang naman sana, bago kayo magkaroon ng anak magpakasal na muna kayo, ha? Opo ma, magpapakasal din po kami agad ni Belinda. Pinag-iipunan lang po namin. Mabuti naman kung ganon. O siya, iahanda ko lang muna yung merienda natin. Magpahinga na lang muna kayo dyan. Okay, sige po ma. Grabe, sobrang kinabahan ako dun . Di ba sinabi ko naman sa'yo magiging maayos yung lahat? Sige na nga, simula ngayon maniniwala na ako at magtitiwala sa lahat ng sasabihin mo. Lorenz Camorena, halos 2 taon din namin pinanindigan ang pangako naming yun hanggang sa nabuntis ako. Gusto sana naming ipakasal ng mga pamilya namin, pero pareho kami ni Marlon na tumanggi. Gusto kasi namin na pagtuunan muna ng pansin ang mga magagastos namin sa panganganak ko. Hindi naman kasi mura ang magbuntis dito sa ating bansa. Sa gamot, check-up pa lang, mapapangiwi ka na sa mahal. At pagkatapos ng 9 na buwan, ay ipinanganak ko na ang unang anak namin ni Marlon, Mayora. Masaya ang lahat, lalo na kaming 2. Pero, hindi rin nagtagal ang kaligayahan namin yun. Dahil pinanganak ko nang mahina ang puso ang anak namin. Mayora, kinakailangan niyang ilagay sa NICU para maobserbahan ng mabuti. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Sana naman gumaling na yung anak natin, Marlon. Hindi ko na alam yung gagawin ko Magiging maayos din yung lahat. Bakit kasi hindi ka muna magpahinga sa bahay? Baka bumuka yung tahi mo niyan. May sakit ang anak ko. Sa tingin mo ba magagawa kong mapirmi sa bahay habang siya nandito sa ospital? Inaalala lang kita, Belinda. Alam ko na sobrang nag-aalala ka pero hindi pwedeng may mangyaring hindi maganda sa'yo. Kailangan ka ng anak natin. Tulad ng parati kong sinasabi, magiging maayos din yung lahat. Ang hirap palang magbuntis tsaka mga anak. Akala ko talaga mamamatay na ako nun sa sobrang sakit Alam mo yun, parang hinahati yung katawan ko sa 2 sa sakit pero kinaya ko yun para sa kanya. Tapos alam mo, nung makita ko siya, tama pala yung sinasabi nila nun mawawala lahat ng hirap at sakit kapag nakita mo na yung anak mo.
Ako din naman, mahal. Sobrang excited din ako makita siya. Habang nasa delivery room ka, paikot-ikot ako sa hallway sa sobrang kaba. Pakiramdam ko nga, hilong-hilo na sa akin yung mga taong nandun eh. Nung moment na nakita ko na siya, bigla akong nagkaroon ng plano para sa kanya. Para sa pamilya natin. Sabi ko nun, gagawin ko ang lahat para maibigay ko sa kanya ang magandang buhay. Mamahalin ko kayo ng anak natin at kayo ang magiging mundo ko. Magiging mabait at magiging masiyahin siyang bata. Pero tignan mo, dito siya ngayon. Hirap na hirap. Araw-araw ko ang pinagdarasal na sana gumaling na siya eh. Sana bigyan pa siya ng mas mahabang panahon para makasama natin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nararamdaman kong lumalaban siya kaya dapat tayo din lumaban. Kasi kung pati tayo panghihinaan ng loob, ano na lang mabibigay natin sa kanya. Tulad nga ng sinasabi ko sa'yo palagi, kaya natin to. Salamat, mahal. Para saan? Dahil palagi kang nandyan, kahit na alam kong nahihirapan ka rin. Pinipilit mong maging malakas para sa amin. Mahal na mahal kita. Tama ka. Kakayanin natin to at makakaya natin. Makakasama natin ang matagalang anak natin. At papalakihin natin siyang mabuting tao. Ganyan nga, maging positive thinker ka at mahal na mahal din kita. Palagi mong tatandaan yan ha. Anak, Ma, kamusta na yung apo ko? Ganun pa rin ho yung kalagayan niya. Huwag ka mag-alala, bubuti rin yung kalagayan niya. Alam na ba ng mga magulang mo yung nangyari? Opo, hindi lang ho sila makapunta kasi malayo eh. Wala akong pera pamasahe. hayaan mo mahal. Gagawa ko ng paraan para makapunta sila dito. Para naman makita din nilang anak natin. Ganito na lang, pwede tayong magpadala ng pera sa kanila. Ako nang bahala. Sige po ma, babayaran na lang kita. Anak, naku, wag na. Ako nang bahala sa pamasahe ng mga magulang ni Belinda. Naku ma, nakakahiya naman po. Iha, mas kailangan mo sila rito. Oo, nandito nga ako pero iba pa rin kapag sarili mong magulang yung nandito para sa'yo. Kaya sige na, ako nang bahala ha? Salamat po ma. Wala yun. Pamilya ka na rin namin. Eto pala, nagdala pala ako ng pagkain. Alam kong hindi pa kayo kumakain. Halika na, kumain na muna tayo. Okay po, sige po. Mga idol at mayora, pasalamat na lang ako dahil nandyan si Mama Ninita upang gabayan kami ni Marlon sa anak namin. Tumulong siya sa pag-aalaga at sa pinansyal na pangangailangan naming mag-anak. Kung kaming dalawa lang ang maharap sa pagsubok ngayon, Mayora, sigurado, pareho na kaming bumagsak at sumuko ng aking asawa na si Marlon. Mayora Iska Morena, sa awa ng Diyos, nailabas na rin namin ang aming anak mula sa NICU. Kahit nagkadna baon-baon na kami sa utang, ang importante, buhay ang aming anak. Ganoon pa rin ang sitwasyon niya, mga idol. Mahina ang puso, kaya dapat triple ang pag-aalaga. Ako ang bahala sa bahay, habang si Marlon naman ay naghahanap buhay. Sa ibang lugar siya nagtatrabaho, Mayora, kaya halos ilang beses lang siya kung umuwi sa bahay namin. Naging maayos naman ang lahat sa una, pero hindi rin nagtagal. May unti-unti akong napapansin kay Marlon. Dumalang na dumalang ang pag-uwi niya sa aming bahay. Na kung minsan, umaabot pa ng isang buong linggo. Oh, bakit ngayon ka lang dumating? 'Di ba dapat kahapon ka pa nakauwi? Marami akong tinapos na trabaho eh. Tsaka dagdag sahod din yun kaya pumasok na rin ako. Kumusta ka na? Namamayat ka? Kumakain ka ba sa tamang oras? Hindi na masyado eh. Alam mo naman yung kalagayan ng anak natin, kailangan tutukan yan. Swerte ko na nga lang kung makakatulog ako ng 4 na oras na diretso eh. Hindi naman tama na pinapabayaan mo yung sarili mo. Ano gusto mong gawin ko? Mag-ayos? Mag-make-up? Yung oras na gugugulin ko sa pag-aayos ng sarili ko, ibibigay ko na lang sa anak ko.
Mas kailangan niya ako, Marlon. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Palagi kang hindi natutulog sa tamang oras. Kahit nga pagkain, hindi mo pa ginagawa. Paano na lang kung magkasakit ka rin? Eh di nagka-doble-doble yung problema natin. Alam mo kaya mo yan nasasabi dahil hindi naman ikaw yung lagi nakakakita sa kalagayan ng anak natin eh. Tuwing kailan ka na lang ba umuuwi? 2 beses sa isang linggo, di ba? Hindi mo alam kung gaano kahirap na makita yung anak mong nahihirapan din. Ano bang pinaparating mo? Na wala akong kwentang tatay? Na iniiwan ko kayo sa ere? Bakit ba nasa malayo akong lugar? Para magtrabaho, di ba? Para may magastos tayo sa mga gamot at check-up ng bata. Nahihirapan din naman ako, Belinda eh. Anak ko rin naman siya. Hindi mahirap ang malayo sa pamilya mo lalo na kung ganito yung sitwasyon natin. Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit, makikipagtalo ka pa sa akin. Ang gusto ko lang, sana naman wag mong kalimutan yung sarili mo. Isipin mo rin yung kalusugan mo. Yun lang. Pasensya ka na. Marami na kasi ako iniisip eh. Kaya siguro sa'yo ko na ibuhos lahat ng init ng ulo ko. Mamaya na lang tayo mag-usap. Magpapahinga na muna ako. Teka, sandali lang. Ayoko namang maging ganito tayo. Mahirap na nga yung sitwasyon natin, mag-ahoy pa tayong dalawa. Sorry na. Dala lang to ng pag-aalala ko sa anak natin. Siyempre sa pagod, tsaka sa puyat na rin kaya mabilis uminit yung ulo ko. Hindi ko lang nagustuhan yung sinabi mo sa akin kanina. Para kasing lumalabas na wala akong pakialam sa inyo eh. Alam mo naman na nagtatrabaho ko para sa anak natin at sa kinabukasan ng pamilyang to. Pagod na nga ako sa trabaho at biyahe. Ito pa yung ibubungad mo sa akin. Parang hindi naman yata tama yun. Kaya nga sorry na, 'di ba? Alam ko namang mali yung sinabi ko. Natapakan ko yung pagiging ama mo sa pamilya natin. Kaya sige na, patawarin mo na ako. Sige na. Alam ko namang hindi mo ako titigilan eh. Ayan, sige bilang pambawi ko sa'yo ha. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Ikaw ang bahala. Matutulog muna ako. Mahal, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na paubos na yung mga gamot. Kailangan na nating bumili agad kasi hindi pwedeng tumigil ang gamutan. Uy, Marlon! Uy, naririnig mo ba ako? Ah, sorry. Ano yun? Ang sabi ko, kailangan na nating bumili ng gamot. Ah, sige. Mamaya, magbibigay ako ng pera bago ako umalis. Aalis ka agad? Eh di ba bukas ka pa dapat aalis? May pinapagawa kasi sa akin yung boss ko. Dagdag sahod din yun, kaya pumayag ako. Ah, okay. Bakit ba panay ang kalikot mo dyan sa cellphone mo? May ka-text ka ba ha? Sino yan? Si Diggs yung katrabaho ko. May pinag-uusapan lang kami. Anong pinag-uusapan nyo? Kailan ka pa naging chismosa, no? Chismosa? Di ba dapat may karapatan akong malaman lahat ng ginagawa mo? Ay, magagalit ka na naman. Wala lang to, okay? O siya, maliligo lang ako tapos aalis na ako. O teka, kailan ang balik mo? Sa susunod na linggo na para makapag-ipon ako ng mabuti. Tawagan mo lang ako kapag may problema, ha? O sige. Hindi ako yung tipo ng taong mapanghinala. Malaki ang tiwala ko kay Marlon. Kaya kaagad kong inaalis sa isipan ko ang mga hindi ko mga dapat naiisip. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagdududa. Mas lalo akong nakakakita ng mga senyales na hindi na nagiging tapat sa akin ang aking kinakasama. Mahal, maligo ka muna bago tayo kumain. Mag-uumpisa pa lang naman akong magluto ng hapunan. O sige, maliligo muna ako. Kanina yun? Baka kay Marlon. Tingnan ko nga, baka importante. Ay, naputol. Joyce? Sinong Joyce? May password? Kailan pa ito natutong magkaroon ng password ng lalaking to? Mahal, may stock pa ba tayo ng shampoo? Ubus na kasi yung nasa banyo eh. Marlon? Sino si Joyce?
Kaibigan ko yan sa trabaho. Nag-miss call sa'yo. Siya rin ba yung lagi mong kachat? Hindi. Baka may itatanong lang siya tungkol sa trabaho kaya tumawag. Bakit may password yung phone mo? Pakilamero kasi yung mga kasamahan ko sa trabaho kaya nilagyan ko ng password yan. Baka kasi kung ano pa yung makita at mabasa nila sa cellphone ko eh. O ba't hindi mo sinabi sa akin? Ano ba? Lahat na lang ba sasabihin ko sa'yo? Bakit hindi? Ano mo ba ako? Asawa mo ko, di ba? May anak ka sa akin. Ay siguro naman sapat na rason yun para malaman ko lahat ng pinagagawa mo. Alisin mo yung password mo. Bakit ko alisin? Kasi sinabi ko. Alisin mo yung password mo. Ayoko. Hindi mo naman to cellphone eh. Bakit ka ba kasi nang kikialam ng gamit ng iba? Bakit ba ayaw mo? Magsabi ka nga. May dapat ba akong malaman? Alam mo, napaparanoid ka na naman eh. Huwag mong sabihing pinaghihinalaan mo akong may ibang babae. Kung sabihin kong oo, aamin ka ba? Hindi. Wala akong dapat aminin dahil wala naman talaga akong babae. Diyan ka na nga. Teka. Hindi pa tayo tapos ha? Kung wala kang nililihim sa akin, alisin mo yung password at ibigay mo sa akin yung cellphone mo. O ayan. Oo. Tama ka na. May babae nga ako. Girlfriend ko si Joyce. Masaya ka na? Masaya? Kung ikaw malaman mong may lalaki ako, matutuwa ka ba? Hindi, di ba? I'm sorry, Belinda. Ano ba? Huwag kang lumapit sa akin. Huwag mo akong hawakan. Kailan pa yan? Kailan pa yan? 3 buwan na kaming may relasyon. 3 buwan? 3 buwan mo na akong niloloko? Nakakala ko puro trabaho yung inaatupag mo. Yung pala may ginagawa ka palang kalokohan? Habang ako nandito nagpapakahirap dito sa anak natin? Halos hindi ako makatulog sa gabi dahil iniisip ko kung kumusta ka na at anong gagawin ko sa bata para gumaling na siya. Marlon, hindi mo alam kung anong hirap yung nararanasan ko sa tuwing halos mag-aagaw buhay yung bata. Tapos ito malalaman ko may babae ka? Hindi ka man lang naawa? Please, Belinda, please. Patawarin mo ko. Bakit mo to nagawa? Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Bakit mo pa to ginawa? Kung alam mo na sa bata pa lang, hirap na tayo. Hindi ko kasi matanggap ang nangyari sa anak natin eh. Nahihirapan na ako. Wala akong mapagbalingan dahil alam kong mas lalo ka lang nahihirapan kapag nalaman mo pa yung nararamdaman ko. Hanggang sa, yun, dumating si Joyce. Siya yung nagparamdam sa akin na may halaga pa ako, na may nagmamahal pa sa akin. Sa tingin mo ba hindi kita mahal? Sa tingin mo wala akong pakialam sa'yo? Alam kong mahal mo ako pero hindi ko na kasi maramdaman eh. Lahat ng atensyon mo nasa bata at naiintindihan ko yun. Pero Belinda, paano naman akong asawa mo? 2 beses na lang tayo nakikita sa 1 buwan at kapag nandito ako, parang hindi mo na rin ako pinapansin. Ano ka ba naman, Marlon? May sakit yung anak natin. Tapos nagagawa mo pang isipin yung sarili mo? Nagagawa mong maging makasarili? Tatay ka na ngayon. Anak mo yung naghihingalo, oh. Di ba dapat lahat nga ng atensyon nasa kanya dahil mas kailangan niya yon? Wala pa siyang kayang gawin. Tapos imbis na damayan mo ko na gawa mong mambabae, hindi yan sapat na rason para gawin mo lahat ng to. Intindihin mo naman ang nararamdaman ko. Hindi sana intindihin mo rin muna yung nararamdaman ko bago ka bumaling sa iba. Humihiling ka ng pag-intindi. Bakit ikaw? Binigay mo ba sa akin yun? Hindi! Kaya wala kang karapatang hingin ang isang bagay na hindi mo namang kayang ibigay. Hindi ko lubos maisip na magagawa akong lokohin ni Marlon. Masyado na kaming maraming problema para magkaroon pa siya ng oras sa babae niya. Halos ilang araw ako nagmukbuk sa kwarto habang inaalagaan ko ang anak naming may sakit. Para na akong nababaliw kung ano nga ba ang dapat kong gawin.
Iniisip ko, Mayora, hihiwalayan ko na ba siya o bibigyan pa ba siya ng isa pang pagkakataon? Kumusta ka na, anak? Hindi ka ba nagugutom? Wala akong ganang kumain eh. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kinausap ko na si Marlon tungkol sa nangyari. Nangako naman siya sa akin na aayusin niya yung ginawa niya. Masakit kasi. Hindi ko kasi alam kung yun pa yung paraan niya para makatakas sa problema namin. Eh di lang naman po kasi sa'yo nahihirapan. Pati rin naman ho ako. Masakit po para sa akin na ganun yung kalagayan namin pero bakit ganun yung ginawa niyang solusyon? Na sa halip na kami yung magkaramay, pinalingo niya sa iba yung atensyon niya. Hindi ko ipagtatanggol si Marlon sa'yo. Dahil alam kong nasa kanya talaga yung mali. Pero Belinda, ilang beses naman na siyang humingi sa'yo ng tawad. Nakikita mo naman na mas nagbibigay na siya ng oras sa inyong mag-ina. Nilayuan na rin niya yung babae. Hindi ba pwedeng bigyan mo lang siya ng isa pang pagkakataon? Gustuin ko man ho. Di ko magawa eh. Dahil sa tuwing nakikita ko ho kasi siya. Naaalala ko yung manlulokong ginawa niya sa akin. Na kahit anong gawin ko, natuloy yung sakit. Di pa rin humawala, ma. Tapos sabay makikita ko pa ho yung anak namin. Sobrang hirap. Gusto ko na lang mawala para hindi ko na ito maramdaman. Anak, huwag mong sabihin yan. Isipin mo na lang ang anak mo. Paano na lang kung mawala ka? Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Mas kailangan niya ang pagmamahal at pag-aalaga niyong mag-asawa. Alam kong mahirap. Pero mas mabuti kung mas iisipin yung dalawa yung kapakanan ng bata. Alam na ba ng mga magulang mo yung tungkol dito? Oo. Anong sabi nila? Siyempre nagalit sila nung una. Pero sinabihan na lang ho nila akong bigyan ng isa pang pagkakataon si Marlon para sa bata. Pero ang hirap po talaga. Parang ayokong dayain yung sarili ko na papatawarin ko si Marlon pero sa loob ko, nandun pa rin yung galit. Sakit. Bakit ho ganun? Kung dumating yung problema, sobra-sobra. Hindi ko na kaya ba? Hindi anak. Kaya mo to. Kakayanin niyo to. Problema lang yan. Magagawa niya ng solusyon. Hindi naman sa inyo ibibigay ng Diyos kung hindi niyo kayang lagpasan ng lahat. Magtiwala ka lang, ha? Huwag kang susuko. Isipin mo na lang yung anak niyo. Nandito lang ako para sa inyo. Tutulungan ko kayo ni Marlon. Ang gusto ko lang sana, yung pag-isipan mo ng mabuti ang relasyon niyong dalawa. Huwag ka basta-basta gagawa ng isang desisyon kapag hindi ka sigurado o kapag galit ka. Baka kasi pareho niyong pagsisihan. Mahal, gising ka na pala. Good morning. O ito, pinaghanda kita ng makakain. Ako ang nagluto nitong lahat. Halika, kain na tayo. Yung bata kumain na ba? Oo, natutulog na lang siya ulit. Si mama muna yung nagbabantay sa kanya sa kwarto. Umupo ka na rito. Mamaya na ako kain. Wala pa akong gana. Belinda, alam kong galit ka pa rin sa akin pero hindi ako mapapagod na humingi ng tawad sa'yo. Alam ko nagkamali ako. Nagkaroon ako ng kasalanan sa inyo ng anak natin pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maitama ko yung lahat ng pagkakamali ko. Alam mo, gusto ko itang patawarin pero hindi ko magawa. Hindi kita magawang sisihin dahil bata ka pa. Naging ama ka na.
Alam kong marami ka pang gustong gawin sa buhay pero hindi mo na magawa dahil may malaking responsibilidad ka na. May buhay nang nakasalalay sa'yo ngayon. Hindi yun yung dahilan. Kahit kailan, hindi ko inisip yan. Masaya ako sa pagiging ama ko sa anak natin. Masaya ako kapag nakikita kong bumubuti ang kalagayan niya dahil naibibigay ko mga pangangailangan niya. Maniwala ka sa akin. Hindi kayo naging sagabal sa lahat ng plano ko sa buhay dahil kasama talaga kayo sa mga plano ko. Nagkamali ako. Naging mahina ako sa tukso pero hindi ko magagawang talikuran kayo. Ewan ko, hindi ko alam. Nahihirapan ako magtiwala sa'yo. Nahihirapan akong iasa lahat sa'yo. Dahil pa naman tayo kasal eh. Pwede mo pa kaming talikuran. Pwede mo pa akong iwanan. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yun gagawin. Kahit konting tiwala lang, Belinda. Kahit konti lang, pagtsatsagaan ko. Gagawin ko ang lahat para maibalik lang natin yung lahat sa dati. Basta, pagbigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gawin natin to para sa anak natin. Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pero wag kang umasa na madaling maibabalik lahat sa dati. Alam ko, hindi magiging madali ang lahat pero susubukan nating dalawa. Susubukan kong makabawi sa'yo. Pinapangako ko yan. Oo, Mayora. Pinatawad ko si Marlon. Muli ko siyang tinanggap sa buhay ko at binigyan ng isa pang pagkakataon. Pero Mayora, ginawa ko lang yon dahil kailangan siya ng anak ko. Kailangan ito ng ama na magbibigay sa kanya ng mga pangangailangan niya. Alam ko kasi na hindi ko kakayanin kapag mag-isa lang ako magpapalaki ng isang batang maraming pangangailangan. Kailangan ko si Marlon. Kaya pinatawad ko na lang siya. Kaya lang, hindi ko alam kung pagpapatawad bang maituturing ang ginawa ko. Siguro hindi. Dahil hindi ko rin naman makakalimutan ang pananakit na ginawa niya sa akin. At mas lalong hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya matitiis na makasama. Basta, ang nasa isip ko lang ngayon, Mayora, kailangan ng anak namin ang dalawang magulang niya. Yun lang at wala nang iba pa. Sa ngayon, hanggang dito na lang ang kwento ko, mga idol at Mayora. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Belinda.